O eto na, Auntie Claire, may sagot si Vice President Sara Duterte dyan sa pinagyayaw-yaw mo at dun sa mga nagsasabing fake news daw ang nangyaring krimen sa Amerika, fake news daw yung report at kung ano-ano pa. O ito, pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte na kung saan meron palang pwedeng pagkuhanan ng totoong report talaga. Hindi yung nagpapakalat ng ganito, sasabayan ng ganito, sabay hindi daw totoo. O eto, Auntie Claire, si BP Sara spokesperson na Attorney Claire Castro na sa inyo daw nanggagaling yung fake news tungkol doon sa kay Paulo Tantuco. Ano pong niyo doon, comment niyo doon sa mga lumabas na balita po sa US? Hindi po sa akin galing yung autopsy report, no? Galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine. Effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantuco. Opo. Yung nga pang lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun, inedit daw po yun, at mayroon silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali sir kasi kailangan mo ako bigyan ng context. Totoong report ng autopsy, ng autopsy sir. Mabibili po, pwede pong mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede pong ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig na mundo na nanonood dito sa live streaming. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanilang patuloy na pananawagan na siya ay ipauwi na sa Pilipinas, sa patuloy nilang pagdarasal para sa kanyang kalusugan at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Maraming pong salamat. Kinoconnect sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo. Ito pang last week ko kasi na sabi ng ni spokesperson na Attorney Claire Castro na sa inyo daw nanggagaling yung fake news tungkol doon sa kay Paulo Tantuco. Ano pong niyo doon, comment niyo doon sa mga lumabas na balita po sa US? Hindi po sa akin galing yung autopsy report, no? Galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine. Effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantuco. Opo. Yung nga pang lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun, inedit daw po yun, at mayroon silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali sir kasi kailangan mo ako bigyan ng context. Totoong report ng autopsy, ng autopsy sir. Mabibili po, pwede pong mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede pong ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig na mundo na nanonood dito sa live streaming. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanilang patuloy na pananawagan na siya ay ipauwi na
sa Pilipinas, sa patuloy nilang pagdarasal para sa kaniyang kalusugan at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Maraming pong salamat. Ma'am, pwede tabol? Okay, sige, si Anton dyan sa Isiminay. Thank you, ma'am. Magandang tanghali po. Sorry sa Ma'am, sinasagawa ngayon ang Free Rally Duterte dito sa The Hague, then Metro Manila and Davao City. Bakit hindi dapat tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat palayain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo. Unang-una nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa The Hague. Marami ang nagbiyahe, marami ang wala pang tulog, at lahat ay gumastos sa sarili nilang pera. Sa totoo lang, bilib na bilib talaga ako dito kay Auntie Claire. Ang galing niya. Ang galing niyang magpatawa. Tingnan niyo naman si VP Sara Duterte. Yung sinabi niya nung nakaraan na tungkol sa krimen sa Amerika ay wala pang naniniwala na mga taga-kabila. Siyempre, tayo po na alam natin na itong si VP Sara ay totoo yung mga sinabi niya. Yung sa kabila kasi sasabihin nila fake news, hindi totoo. Nung lumabas naman itong report at binalita na yan iba na naman yung sinasabi nilang fake news. Hindi naman nila itinanggi na may nangyari talagang krimen. Sasabihin lang nila fake news na nasangkot si First Lady Lisa Marcos, fake news yung pakpak ganun. Ang tanong lang kasi dito, bakit nandun? O bakit may lumalabas na video na bago nangyari o nangyari yung krimen, ay magkasama naman sila? Diyan naman sa mga report na yan, magkaiba po yung police report, magkaiba po yung report sa mga nagche-check sa katawan kung mayroon talagang pulburon. Iba-iba po yung pagkukuha ng report. Pero, depende na yan sa mga marunong umintindi. Kasi ito si Auntie Claire, magaling to umintindi. Oo, di ba? Magaling nga sumagot sa mga reporter pag may mga katanungan. Pero para sa akin, dito ako kay VP Sara talaga naniniwala sa mga sinasabi niya. At pinanindigan niya hanggang ngayon na mayroon talagang report o mayroon talagang nangyaring krimen. Nga may investigasyon pa na tungkol po dito sa pagkasangkot ni Lisa Marcos. Wala namang sinasabi na ang cute nating First Lady, siya yung gumawa ng ganito at kung ano pa. Wala pa naman, may investigasyon pa lang naman. Ito naman yung mga kabado dyan, iniisip na agad nila, ay sabi ng mga DDS, si Lisa Marcos yung nagaganito. Kaya may investigasyon pa. At hindi pa naman tapos yan. Wala pa namang sinasabing ang yung kaso ay eto na, yung resulta, eto na yung mananagot, sino yung mananagot. Investigasyon pa naman yan. Sa mga anti-Duterte dyan, relax lang. Kasi naman, malalaman pa rin yung katotohanan. Yung mga video ba na lumabas na magkasama sila ni Tanto ko bago nangyari yung krimen, sasabihin nyo ba na fake news yun? Sasabihin nyo ba na AI yun? Di ba totoo man yun? Pag-usapan lang dito yung oras na nangyari yung krimen at anong ginagawa ng ating cute na First Lady. Alam nga naman, habang nangyari yung krimen na yun, tulog yung cute nating First Lady nun. O ano sa tingin nyo, nasaan ba ang cute nating First Lady sa oras na mga yun? Yun ang mga katanungan na dapat nating malaman. Kayo, alam ba kung nasaan siya sa oras na yun? Nako, si Auntie Claire, alam na alam niya yan. Kami alam ni Auntie Claire, di ba? Kaya nga nakakatawa. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.